The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Kapatid, narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristya ay ika-22 linggo sa karaniwang panahon na may temang ang sentro ng kanyang buhay. Malugod na inihatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word SBD ang banal na misang ito sa National Shrine of the Divine Mercy, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Jonathan Paul Ventura, Parochial Vicar ng Our Lady of the Holy Rosary, Maysan, Valenzuela City. Kasama ni na Reverend Father Prospero B. Tenorio, ang ating Parish Priest at Shrine Rector ng National Shrine of the Divine Mercy, at Father Randy Cancino, Parochial Vicar ng National Shrine of the Divine Mercy. Bilang mga katuwang na pari, ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng PCY Choir ng National Shrine of the Divine Mercy. At bilang isang pamilyang natitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, talang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Makinig at pagnilayan ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagbibigay ang pantas na sa sirak na isang malinaw at simpleng payo. Ang pagpapakumbaba ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahayag ni Sister Ludi Carinan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka na mga malapit sa Diyos. Habang ikaw'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nalilimi ang matinong tao
ang mga talinhaga, nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay ihahatid sa atin ni Sister Seni Roque. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Ulitin natin, poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong ulang, masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad. Ang doon mo pinatira, yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Sa ikalawang pagbasa, sa lumang tipan, lumapit ang sambayanan sa bundok ng Sinai para marinig ang tinig ng Diyos. Ngayon, lumalapit tayo kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan. Ang ikalawang pagbasa ay ipahayag ni Sister Cora Madrideo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit ng kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil yon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang bundok ng lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan na di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. God is good all the time. Pakisabi nga sa inyo mga katabi, mahal ka ng Diyos. Pakisabi niya ulit sa mga katabi niyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Umalakpak ang nagmamahal sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ika-22 linggo sa karaniwang panahon, hinahamon tayo ng mga pagbasa na maging kapanalig ni Kristo sa buhay na ito. Amen. Kaya nga, iiwanan ko kayo ng 3 punto para sa ating pagninilay ngayong linggong ito. Una, be humble. Sabihin niyo sa mga katabi niyo, be humble. Magpakababa ka sapagkat ang Panginoon ay binaba niya ang kanyang sarili upang tayo'y makasama sa mundong ito. Sinasabi nga sa Aklat ni Sirach sa unang pagbasa, bilang mga anak ng Diyos, kailangan kakikitaan tayo ng kababaan ng puso. Dapat tayo mismo ay nagpapakababa sa paningin ng Diyos. Kaso, ang problema ng mundo ngayon, kapag nagpapakababa ka, hindi ka trending, hindi ka sikat, hindi ka uso, wala kang sinabi, sa madaling salita, laos ka na. Pansinin ninyo, kapag ikay nagpapakababa, na gumagawa ng tama sa iyong kapwa, sasabihin sa iyo, ano ba yan? Napakalaos mo naman. Bakit hindi mo ipaglandakan yung paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa? Kapag gagawa ka, kailangan nakatarpaulin. Kailangan maraming media. Kailangan may nakasunod kang kamera upang masabi mo
ang bait naman niya. Tumutulong sa kapwa, nakikita sa TV. Ganun pa tayo. Ano ba ang mali sa pagpapakababa, mga minamahal kong mga kapatid? May mali po ba? Wala. Sapagkat mismo ang Diyos, ibinaba niya ang sarili niya upang ito ang maging halimbawa natin sa buhay na ito. Amen. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, maganda ang paalala sa atin, be humble. Ito rin naman ang sinasabi sa mabuting balita na may inanyayahan, sa talinghaga sinabi ni Jesus, may inanyayahan sa kasalan. Huwag mong nanaisin agad yung kabisera. Magpakababa ka naman. Kaya nga, sa buhay natin dito sa Pilipinas, lalo na po kapag tayo naanyayahan, nakatutuwang isipin, kapag ikaw'y inanyayahan sa isang handaan, kasalan, birthday party, kailangan isipin mo, saan ba ako pipesto? Upo ba ako katabi ng may birthday? Upo ba ako katabi ng bride, ng groom? E ang nangyayari, ang isipan agad natin, nakatatuwang isipin, ito naisip natin, ano ba pagkain ng handaan? Ano ba maibabalot ko? Ilalabas agad yung plastic, ano? Ano ba maibabalot ko? Tapos sabay kanta ni Sharon Cuneta, balutin mo ako. Diba? Iyon agad na naiisip natin. Pero mga minamahal kong mga kapatid, sa pangalawang punto, be loving. Kung ikaw'y nagpakababa, ngayon, matuto kang magmahal ng iyong kapwa. Ibinaba mo yung sarili, kapag inanyayahan ka, mahalin mo, ito po ang lugar para sa iyo. Ang pagpapakababa, nagbubunga po ito ng matututo kang magmahal sa iyong kapwa. Sabi nga ng isang sikat na santo, hindi ko lang po matanda ng pangalan, ang pagpapakababa ang nagbubunsod upang tayo gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Upang ikaw ay magmahal, kailangan alam mo muna ang pagpapakababa, humility, humbleness. Kaya nga minamahal ko mga kapatid, sa panahon natin sa ngayon, marami ang hamon sa atin, paano ko nga ba mamahalin ang aking kapwa? Ito ba yung sinasabi sa telebisyon na kapag minahal mo ang iyong kapwa, kailangan palitan ng regalo, ng mga bagay, ng mga pera, ng kapangyarihan? Ito ba iyon? Hindi. Kadalasan nadadala tayo ng mga sinasabi ng kapwa natin. Hey, dapat ganito ka. Dapat ganito. Pag wala kang ganito, hindi ka matututo magmahal. Nadadala tayo ng peer pressure. Nadadala tayo ng mga sinasabi ng ating kapwa. Kung kaya't lahat tayo, ang ninanais natin, para masabi natin nagmahal tayo, kailangan number 1 ka sa mundong ito. Kailangan nasa higher ups ka para masabi mo, kaya ko nang magmahal ng aking kapwa. Pero mga minamahal ko mga kapatid, kung palagi natin nanaisin, dapat number 1 ako para masabi kong mahal ko ang aking kapwa, nasaan ang pagpapakababa roon? Ano sabi ni Pope Francis at ni Cardinal Tagle nang dumalo ang Papa rito sa Pilipinas? Dumalaw kayo, go to the Filipinas Enchantis. Hamon nga din sa amin ng Papa Francisco, sa aming mga pari, dapat maging kaamoy namin ang mga tupang pinagdilingkuran namin. Kung kaya't kung kami mismo ay nangangaral ng pagpapakababa pero hindi nakikita sa amin, anong sense? Natututo ang taong bayan sa amin, pero mismo kami hindi namin nagagawa yun, anong sense? Hindi kami nakikitaan ng being the loving person of God. Nawawala ang pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga minamahal ko mga kapatid, ang paalala sa atin sa mabuting balita,
Ang nagpapakataas, ibinababa. Siguro magandang gawin natin ganito. Ang nagpapakataas, ibinabagsak. Mas mainam yun, di ba? Nandun yung punto eh. At ang nagpapakababa, nakakasama ng Diyos. Amen. Amen. Naalala ko nga po, nung kami po'y mga diakono pa lamang, bago kami magpare, kami po'y pinapunta sa iba't ibang charitable institutions dito sa Diocese ng Malolos. At isa sa mga natutunan ko bilang isang diakono, ang pagpapakababa, kailangan mahalin mo rin yung mga kapatid mong kinalimutan sa lipunang ito. Naalala ko nga po nung ako po na-assign sa DRT, sa mga kapatid nating ginagamot dahil sa pagiging addict nila, doon ko naranasan na ibalik sila sa community na kung saan ang community binubuo ng pagmamahalan, pag-uunawaan, at pagkakaisa. Wala pong ibinibigay na gamot sa DRT. Spiritual goodness ang ibinibigay. Spiritual benefits ang binibigay. Araw-araw may rosaryo, araw-araw may banal na misa, araw-araw sila'y kumakain sabay-sabay, naglilinis ang kapaligiran. Bilang isang pamilya, unti-unti binabalik yung dating naligaw sa pamayanang marunong umibig. At yun din dapat ang ating pamayanan. Hindi yung pamayanan ng naghihilahang pababa, hindi yung pamayanan na nagkakanya-kanya, hindi yung pamayanan na nagsisiraan. Ang pag-ibig, nagmumula iyan saan? Sa pamilya. Kung ang pamilya ay hindi kakikitaan ng pagmamahal, don't expect matututo ang ating mga anak, ang inyong mga anak na mahalin din ang kanyang kapwa. Pangatlo, kung ikaw'y natuto magpakababa at natuto kang umibig, hayaan mo namang ikaw'y mahalin ng Diyos. Be humble, be loving, be loved by God. Hayaan naman natin na tayo naman din, mga nagpakababa, mga umibig na ating kapwa, mahalin tayo ng Diyos. Amen. Katulad niya na sinasabi sa mabuting balita, tayo bilang mga anak ng Diyos, kikilos tayo, gagawa tayo, kahit hindi nakikita ng ating kapwa, sapagkat alam mo, mahal ako ng Diyos. Sabihin niyo sa mga sarili niyo, mahal ako ng Diyos. Akuin natin, mahal ako ng Diyos. Sapagkat mga minamahal ko mga kapatid, diyan tayo nagkukulang. Sanay na sanay tayo mahalin natin ating kapwa, pero hindi natin alam, mahal pala ako ng Diyos. At sa pagmamahal ng Diyos, ito ang nagbubus ng ating sarili upang ipagpatuloy natin ang paglilingkod na kahit walang nakakakita, gagawa ka ng gagawa ka sapagkat alam mo ito ang tama. Kaya nga maminamahal ko mga kapatid kay Kristo. Sabi nga sa mabuting balita, ang Diyos na ang gaganti sa kabutihang ginawa mo sa mga maliliit niyang kapatid. Ano nga ba ang nagawa na natin sa buhay natin sa kasalukuyan? May nagawa na nga ba tayong masasabi nating kaibig-ibig? May nagawa na ba tayo sa ating kapwa na masasabi nating ikaw ang nakapagdulot sa kanya ng pagbabago? Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, ang mundo natin sa ngayon, lalo na sa ating bansang Pilipinas, ito dapat ang maging hamon sa bawat isa sa atin. Mahalin natin yung hindi ka mahal-mahal, mahalin natin yung dapat mahalin, at mahalin natin yung mga naliligaw ng landas. At bandang huli, ang Diyos na
ang bahala sa iyo. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayong ika-22 linggo sa karaniwang panahon, sana matuto tayo magpakababa sa buhay na ito. Sapagkat ang nagpapakababa, ikinangarangal ng Diyos. At ang nagpapakataas, ibabaksak ng Diyos. At bandang huli, ma-realize natin na tayo'y nabuhay dito upang mahalin natin ang bawat isa at maging kamahal-mahal sa ngalan at mata ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng kababaang loob upang maging marapat na tumanggap ng kanyang mga biyaya. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Ang panalangin ng bayan ay pamunuan ni Sister Rose Ann Distanco. Ang mga pinuno ng simbahan naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging bukas ang puso at makawala sa kanilang pagkamakasarili upang sikapin nilang iabot ang kanilang kamay sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Ang sangnilikha na sa atin ay pinagkatiwala, naway mapangalagaan natin para sa ikapakikinabang ng lahat at para sa hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Ang mga kapatid na yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoon namin Diyos, pakinggan mo ang dalangin ng iyong angkan upang sa aming pagsunod, manatili kaming sa iyong pag-ibig at grasyang lubos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na pong nandalawahan ang magsisipag-alay.
Magsitayo po ang lahat bilang pakiisa sa pag-aalay ng mga handog. Magsiupo na ang lahat. Pakinggan mo kami, mapagaling ang Diyos. Itulog mo sarili namin, laging mahihandog. Sa banal mo kapag ngayon, amin ang ginagalang. Pangalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayanan ng umugay nagmamahal sa'yo. Sa anyo nito tinapay na nagdudulot ng buhay, pagkalak ng sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aaral Magsitayo po ang lahat. ngayon iaralaw, habang naghihintay kami sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay.
upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Kuskus ng malhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Hosana, Hosana, sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu kaming banal na makakaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang handog, loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa sarili ay inihani, bilang matay pinuwang, pinagsasaluhan at hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Idanis na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman ang kanagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo At sumayo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa isang pag-aalay. Buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at langin ang dasal, maging mapalad sa nangkang gabi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan ay nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Edgar at Ludi Tobilla and family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng iyong tanisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pag-unawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo mo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at mahalin ang inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng bagay dito sa mundo, siya'y gumawa ng buwan at mga bituin.
magsilapit na po dito sa may harapan ang may pababasbasan. Sabit ng dilim, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil sa kagandahan loob niya'y magpakailanman, at papurihan ang Diyos sa mabuhay. Na siyang naligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. The Family TB Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Montano G. Ramos General Hospital.